Ito po ang pwedeng mangyari dito sa controversial na Sara Duterte na na-impeach sa Congress at magkakaroon ng trial sa Senado. Okay? Mga pwedeng mangyari at ito ngayon. Siya po ay pwedeng ma-impeach sa Senado kung mapapatunayan na may mga malalakas na ebidensya tungkol sa betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa. At ito po ang pwedeng mangyari. Pag na-impeach siya, ban na siya, bawal na siyang maghawak ng kahit na anong public office, elected o appointed. Yan po yung kaparusahan dyan. Ban na yan, bawal na. Plus, pwede pa siyang kasuhan ng kriminal o anumang mga kaso na pwedeng isampa sa isyu ng korupsyon at iba pa. Especially yung kanyang ginawang pag-uutos sa buhay, laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. Okay? Napakabigat po ng pwedeng mangyari. Inuulit ko ha, pag na-impeach siya, wala na siyang babalikan at anumang public office, bawal na. At pwede pa siyang kasuhan. At pag nakasuhan siya ng kasong kriminal at may kaugnayan sa kanyang mga ginawa, ang magiging kaparusahan din yan, ban din sa any public office. Ganun po yan eh. Kasi pag napatunayan sa impeachment trial na siya talagang maybe wrong betrayal of public trust, guilty siya. Tapos na yan. At pag kinasuhan, medyo matagal ang kaso sa korte at napatunayan, ban din sa lahat ng public office. Hindi na talaga pwedeng maghawak. Yan po ang pwedeng mangyari sa oras na mapatunayan ng mga prosecutor, ng mga congressman, ang kaso laban kay Sara Duterte. At sa ngayon, ang kahit na sinong abogado at prosecutor ang sasabi, malakas yung ebidensya kasi Kongreso ang nakadiscover ng mga di umani katiwalian sa Department of Education at Office of the Vice President. At hindi lang ang Kongreso, ang taong bayan ang nakasaksi ng kanyang pag-uutos para sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Hindi po yan maitatago. Kahit na ngayon dinidinay niya. Kahit daw sabi niya maaaring biro lang. Hindi po yan biro. Sinabi niya no joke at yan ay authentic na discovery na ng NBI matapos nilang reviewin na talagang siya yon, nasa video, sinabi niya talaga yon at hindi pwedeng i-deny. Napakatibay pong ebidensya nun. Actually, itong issue ho ng kailan ba ang impeachment, matutuloy ba ang impeachment ngayon o sa June 2 na. Kailan man mangyari, ngayon o sa susunod, ang impeachment, mabigat po yung mga kaso. Okay, doon naman sa issue ng baka daw mag-resign, pagka nakitang malakas yung ebidensya, or pagsimula ng trial, baka daw mag-resign. Dito may debate ang mga abogado, conforme sa kung sinong abogado ang nadidinig nyo at kausap nyo. Ang sinasabi ng mga prosecutor na galing sa Kongreso, kahit mag-resign, hindi tatanggapin yan ng impeachment court. Kahit mag-resign, tuloy pa rin ang trial. Hindi pwedeng magtago si Sara sa kanyang resignation kung gagawin man niya yun. Doon sa pwedeng mangyari at desisyon ng impeachment trial pagkatapos ipresenta ang matitibay na ebidensya. So, ibig sabihin, nandyan na yan, nag-umpisa na. Na-impeach na sa Kongreso, may trial na lang sa Senado, inaabangan natin, hindi na siya pwedeng mag-resign. Yan ang sinasabi ng ibang abogado. Ang sinasabi naman ng ibang abogado na posibleng kakampi ni Sara, pwede raw mag-resign. At ang kanyang paniniwala, mahina yung kaso, hindi laban, sige, tingnan natin. Okay? At ang isa rin ho sa pwedeng mangyari, yung style ni Sara Duterte sa pagsasagot sa mga tanong ng congressman at kanyang style doon sa pagharap sa hearing na parang siya nasusunod, hindi yan pwede sa impeachment court, impeachment trial. Dahil hindi yan papayagan ng mga senator prosecutor na pabalang ang sagot or makikialam sa rules ng impeachment trial o ibang-iba. Hindi po papayagan ng mga senator judge ang magiging style na dadaanin sa galit, dadaanin sa drama na katulad ng ginawa nila sa Committee on Education, Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee sa Kongreso. Yan po ang malaking pagkakaiba. Okay? So,
Kailangan lumaban siya. Kailangan harapin niya yung trial. Hindi makukuha sa drama yan. Hindi makukuha sa resignation yan. Hindi rin makukuha sa paawa yan. Hindi rin makukuha sa mga rally. Hindi rin makukuha sa destabilization. Hindi rin makukuha sa kung anuman pang pagsisinungaling na sasabihin nila. Kung ano ang ebidensyang ipipresenta, ihaharap, dokumento, testigo, video at lahat ng prosecutor at nailaban nila, yun ang pagbabasihan ng senador judge. Maliban na lang dun sa mga pro-Duterte senador na kahit anong ilagay mo dyan, anong sabihin mo dyan, sila ay Sara Duterte. Kaya nga may panawagan na yung Congressman Joel Ochoa na siyang isa sa prosecutor, mag-inhibit na. Mag-inhibit dapat ang mga identify pro-Duterte, pro-Sara Duterte ng mga senador judge kasi magkakahiyaan lang. Ang ebidensya ay malakas. Yan ang paniniwala ng mga abogado, hindi lang prosecutor, abogado sa pribadong sektor, abogadong nakatutok at eksperto tungkol sa impeachment process, eksperto sa 1987 Constitution at eksperto rin dahil nga sa mga naranasan ng impeachment noong araw pa kay Erap Estrada, kay Corona at iba pa dyan sa Senado. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like and share ng video ito. Ito namang tungkol sa kung kailan ang trial nga or tutuloy ba ngayon ba or sa susunod na kongreso na lang. May debate na naman dito. May mga abogado nagsasabing hindi pwedeng sa next Congress kasi iba na yung congressman at senador noon. Kaya mas marami ang mga abogado at nagsasabing taong bayan ngayon na para may panahon hanggang June 30 bago matapos ang 19th Congress. Kung gagawin kasi yan ng June 2 ay mabibitin sa oras dahil June 30 tapos na ang 19th Congress at nakapaghalal na ulit ng bagong 12 senador kasi ang eleksyon ay sa Mayo. So sa June 2 sa kailang pagbabalik kung sakali may bagong senador na. Baka may bago na rin congressman. Kaya ayaw nila at hindi daw pwede yung 20 Congress ang tumalakay dito. Although sinasabi ng Senate President Escudero at iba pa, pwede raw yun. Okay? Pero para maging legal at walang masyadong technical issue at politika, dapat ngayon na gawin ng trial. Special session ang ipatawag ng Pangulo para talakayin yung mga nabimbin ng mga panukalang batas para din maipasok ang article of impeachment or impeachment process para magkaroon ng trial. Ngayon na. Kasi kung ngayon, March, kung hindi man February, March mag-umpisa yan, ay baka matapos bago mag-eleksyon. O kung hindi man matapos, dapat tapusin bago mag-eleksyon kasi makakampanya. Ay bukas po o ngayong araw na ito, kampanya na. Ang mga senator judge kakandidato, 12 yan, yung iba local. Pero kampanya na po sa national position. So medyo mahirap. So, conforme pa rin kung sinong abogado ang kausap nyo. Pag abogado ang kausap nyo ay neutral, sasabihin niya maraming punto na legal, dapat simulan na. Pag nakausap nyo ay mga sa abogado na pro-Duterte, sasabihin niya wala yung impeachment na yan. Pag ang nakausap nyo ay namumuliti ka, pero abogado, namumuliti ka, publicity lang, sasabihin niyan may iba. Dahil sasabihin niyan, hindi sa ebidensya, hindi sa trial, kung hindi nakatingin yan doon sa kung saan siya makikinabang na party para sa suportahan ng kanyang paniniwala. Kaya kahit abogado, pasintabi na, magkakaiba po ang opinion at interpretation sa nangyayaring ito. Pero ang huwag nating kalimutan, ang impeachment process ay sinasabi ng saligang batas. Ang Kongreso at Senado ay inuutusan at nanumpa sa saligang batas na kailang susundin yan. Walang sinabi na pag-recess, walang trial. Walang sinabi pagpatapos na ang Kongreso, walang trial. Wala rin sinabi na kapag na-late ang pagpapasa sa kanila, pagpasa sa kanila ng impeachment, article of impeachment, ay walang gagawin ng Senado. Hindi po. Sagrado na ang sinasabi ng saligang batas, obligasyon ng Kongreso at Senado, talakayin, pag-usapan, trabahuhin nila. Kung i-dismiss o hindi ang kaso, ang impeachment trial, ang impeachment issue, at magkaroon ng trial, dapat yun ang kailang gawin. Hindi sila makakaiwas dyan. Kung ano ang kailang mga sinasabi ngayon, baka may interest silang iba. Kaya aralin natin at bantayan natin sila. Please like and share ang video.